Magandang umaga po sa bawat isa sa atin at tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na pagpilihan. Walang rason para makatulog ngayon sa pagsamba. Libreng kape. Amen. Palpuri ng Panginoon sa mga kapatid at kaluluwa niya. And part po niyan ay tumumig na tayo. Gusto natin mas maglingkod. Minsan talaga may mga kapatid natin may iwasan. Darating dito, hindi pa nagkagaan. At maaaring ka maging adlang sa mas maayos na pagsamba. Muli ho, welcome po sa ating Sunday morning worship service. Ilang mga announcements po mula bago po tayo dumako sa ating formal na pagsamba. Ating pong gawain sa our online na Bible study at tuloy. At ayun po na tayo po ay tuloy makaisa. Lord willing, this week ay matatapos yung ating series about marks of a true Christian, mga marka ating tunay na Kristiyano. At ang mahalaga ho at maganda, hindi maganda doon sa ating mga Facebook na pag-aaral na yan, live stream ay pwedeng balikan. Pero kayo ma-miss, kung gusto mo, ngayon pa lang ay simulan yung sa pag-aaral, yung balikan yung mga pag-aaral para po masumpungan natin o mas maunawaan po natin yung mga katotohanan na salita ng Panginoon tungkol sa paksa po. And so kung encourage to tune in sa mga pag-aaral na yun because we will be studying, Lord willing, next time ay susunod natin pag-aaral is about evangelism. Now, sharing our faith, pagbabahagi ng ating pananampalataya, particularly ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat pinutusan tayo, lahat ng Kristiyano pinutusan na humayo at gawing alagad, gawing tagasunod ni Kristo ang mga nasyon, maraming mga tao. And it is our duty as believers. And not just sa ibang tao, kung hindi mga magulang, andun yung duty na ipaunawa sa mga anak ang ebanghelyo. And I know na ang ating pag-aaral ng ito ay magiging malaking tulong po sa atin. Nawa ay mga kapatiran, ang ating mga kaibigan na nakakasama sa mga pag-aaral ngayon ay mag-tune in. And then next ay Friday ho, meron tayong prayer meeting, online prayer meeting. Yung inaasahan ng bawat mananampalataya na makasama ho natin dyan ng ating mga link na ginagamit tayo natin ho sa ating mga group chats. And then also, ang ating Family Sunday ay next Sunday. Tuwing February, nagkakaroon tayo ng isang Sunday na ang pangangaral ay sumisentro sa pamilya. And sana, ang ginagawa natin ng mga nakaraang panahon ay nagpa-family picture tayo sa church, i-break out natin. Natutuwa ho ako, meron mga tahanan ng ating mga kapatira, nakalinya yung mga pictures nila. Mula 2000, kanya natin siguro ito, 2016, 17, 18, 19, yun lang 2020, pag 2020, and ayaw naman natin maputol yun. So, kung ang gagawin mo natin na ito, kung maaari mo, inirequest ko mo kayo, kung pamilya, ay pag-picture sa inyong tahanan. Then, isend mo sa akin. Subukan natin, i-print mo ito. And then, kung magkaroon ng pagkakataon, ay bibigay po natin yung kopya po sa inyo. So, pag-pray po natin yun, hinihintay ko sa kayo, lahat na nagsisend sa akin. Pero po, kung ayaw, pero I hope na mga kapatiran ay mag-send po ng mga picture. So, maganda, mamaya, bukas, o na, ay mag-send po ito para madali po natin magawa. So, yun ho, ang ilan sa mga paalala natin, pag-pray natin yung gawain next Sunday. Pero bago yun, pag-pray natin yung gawain ngayon, pag-pray natin yung mga pag-aaral, pag-aaral ng salita ng Diyos, at lahat ng bawat isa sa ating ito ay tunay na hindi lamang nagsimba. Hindi lamang dumating sa loob ng church, kundi tunay na sumamba sa Panginoon na ating po pinaniniwala sa ayon sa salita ng Diyos. So yun po ang ilan sa ating mga announcements. So by the way, update po, kung makalimutan, ang ating mga kapatid na si Brother Kunar Lloyd Aviva, yung ating susuportahan ng nasyonal sa Thailand, last Wednesday ay bumalik na sila sa Thailand. Pinabutan sila ng lockdown dito sa Pilipinas, kaya matagal silang nawala sa Thailand. Hindi nila gusto, talagang susumikaw sila makaparin sa Thailand. So, kailangan din naman din lang i-maintain yung safety ng kanilang mga anak. So, ayos-ayos na ng konti sa Thailand patungkol sa COVID-19. And silang pamilya ay nakabalik na as missionaries sa Thailand last Wednesday. So, pray po natin ang Aviva family. And also, kay Brother Lester Jan Amelia, narinig niyo yung ating mga announcements. Pag-pray po natin ang ating kapatid na ito, siya po ay nakaharap ngayon sa isang major surgery. Meron daw isang araw na talagang sumakit yung ulo niya mula dito pababa. May Sunday, hindi niya
Hindi sa labas, kundi sa loob. Bukol hindi sa utak, kung hindi sa buhok. So yung bukol sa buhok, sa loob, ay bumabangga sa pinaka-brain matter. Kaya nagdudulot ng matinding sakit. At MRI niya ay lumabas supposedly kahapon. At malalaman kung anong klaseng operasyon ang gagawin. Sa kailangan talaga siyang operapan. At ang partial kailangan sa kanya ay 200,000. Ito ay major surgery sa ulo. So, pray natin ang aking kapatid na ito at yung buong una niya humingi, panalangin para sa kanya, sa kanyang buong pamilya. Ang kanilang anak I believe ay mag-1 year old pa lamang ang kanilang anak. Ang anak, isama natin sa panalangin, kuyaan. And we as a church, we have been supporting him. Buong support natin ng 2020, binigay natin ng buo dahil sa COVID-19. At tuloy natin ang ating support sa kanila within this 2021. We'd like to remind us ang ulan. At yun mo ay sa pamagitan ng ating special offering. Lahat ang pupunta sa ating special offering ay pupunta sa ating mission. Pero ngayong Sunday na ito, the whole of this week, I'd like to encourage, even challenge tayo mga kapatid. Ang putos ng Panginoon, as we therefore have opportunity, let us do good unto all men, especially unto those of the household. We can sacrificially give para sa ating kapatid na ito ay maganda po yan. Through our special offering, doon po pupunta po yan, or maaaring sa GCash and wait for further information. Kung kayo po ay walang cash at hand, pero po, pwede po transfer GCash and so on. So, pwede po kayo makipag-contact po sa akin sapagkat ako po ay in-contact and request. At lahat ng yun, sisiguraduhin, pupunta po sa kanyang operasyon o pagpapagawa. Pray natin muna yun ang kailangan. And kung tayo pinipala ng Panginoon sa paano ng paraan, hindi kailangan malaki. Kailangan na una ay may puso at pagmamahal at susuporta po tayo sa ating kapatid at magagawa po ito. So, as we have said, ang ating special offering ay pupunta po para po tulong sa ating kapatid na si Brother Lester John. Siya ay pastor sa La Union at nagkakapag po sa gawan ng Panginoon at so those are, one more, last na po. Update kay Brother James Montenegro. Siya po ay hindi na naka-ventilator. Nakakahinga na siya mag-isa. Negative na siya sa COVID-19. Nasa recovery period na po. Tuloy natin tanganan. Pag sa daling ito, dadako po tayo sa isang sandali ng katahimikan. Manalangin sa Panginoon. Hindi natin ang kanyang tulong sa ating magsamba. Handa tayo tawa ng mga kasalanan at ating pagsisihan. Hindi mo nilagda sa pagsamba sa atin. Manalangin po tayo. Let us pray. O aming amang Diyos, muli, malapit kami sa iyo. Kinikilala ang katotohanan na ikaw, o Diyos, ay walang hanggang mas dakila, mas mataas, at mas maluwalhati. Perfecto. Na hindi mo kailangan ng kahit ano at kahit na sino. Ulit natin ang katotohanan mo, Diyos, na kami na iyong mga nilikha ay utusan mo na sambahin ka. At Panginoon, ang utos mo na ito ay siya rin pinakakailangan namin. Sapagkat nilalang mo kami para sumamba. At tunay ang aming kakontentuhan, kapunuan at tunay na kagalakan na masusupungan namin sa pagsunod sa iyo. Sa pagganap ng iyong kalooban, sa pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan.
O Panginoon, ano man ang lahat na maaaring ialok ng sanlibutan ay hindi makapagbibigay sa amin ng tunay na kapunuan. Ang pinakamasaya, ang pinakamasarap ng mundong ito ay hindi makakapantay sa aming masusumpong kagalakan sa iyong piging. O kaya, Panginoon, awatin mo kami. Awatin mo kami sa mga makamundong bagay. At tulungan mo kami ngayon na ituon ang aming buong pagkatao, puso at isipan sa pagsamba sa iyong piging. Nawa sa aming pag-aawitan, pananalangin, pagbabasa ng iyong salita, pagkakaloob at maging sa pangangaral, o ang lahat ng luwalhati ay mapunta sa iyong piging. Maging sa aming mga kapatid ang nasa mga tahanan, tulungan mo po, nandoon ang maraming agaw pansin. Tulungan mo po naman, hindi lamang sila manood ng pagsamba, kundi tunay kasama namin sa pagsamba sa iyo. Panginoon, saliksikin mo kami. Saliksikin mo ang aming mga puso at siyasatin mo at anumang mga kasalanan at karunihan na ipakita mo, O Diyos, at dalhin mo kami sa isang tunay na pagsisisi. At salamat po, Diyos, sapagkat kay Kristo Jesus ay meron kaming kapatawaran. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, meron kaming katubusan mula sa aming mga kasalanan. At Panginoon, wala kaming ibang tinutungtungan, wala kaming ibang pag-asa. Kung hindi si Jesus nagpapatawad at nagbibihis ng aming mga kasalanan, at siya rin na nagbibihis sa amin ng isang perpektong katwiran. Kanyang kamatayan sa pusong muling pagkabuhay, ang tangi namin kaligtasan. Salamat po, O Diyos. Lahat ng ito ay dinadalangin namin sa iyo. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo gusto tayo at tayo kumawin sa Panginoon. Tayo kumawin. Awitin pa natin ayan dahil. Let my soul look up to the stars, and my will be lost in thine. Drawing nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Drawing nearer, blessed Lord, to the precious fading sun. Oh, the beauty light of a single heart that before thy throne I stand. When I kneel in prayer and plead my God, I commune as standing friend. Drawing nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Drawing nearer, blessed Lord.
po yung martilang tayo. Magandang umaga po mga kapatid. Ating purihin ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbasa ng kanyang mga salita. Buksan po natin ating mga Bible in Psalm 92 verses 9 to 15. Psalm 92 verses 9 hanggang verse 15. Kung nandun na po kayo, ating pong sabay-sabay basahin. In verse 9, ready, read. For lo, thine enemies, O Lord, for lo, thine enemies shall perish. All the workers of iniquity shall be scattered. But my horn shall thou exalt like the horn of an unicorn. I shall be anointed with the fresh oil. Mine eyes also shall see my desire on mine enemies, and mine ears shall hear my desire of the wicked that rise up against me. The righteous shall flourish like the palm tree, and he shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing, to show that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Palain ng Panginoon pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po sumandaling manalangin. Ama namin Diyos, Panginoon namin sa langit, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O Panginoon. Ang lahat ng kaluwalhatian, Panginoon, ay tinataas namin sa iyong dakilang pangalan. Salamat, O Diyos, pagkakataon ito na kami muling kapatipan dito upang ikaw magsalita, ikaw at aming sandamin sa Espiritu at Kalituhan. Salamat, O Panginoon, sa buhay at kalakasan. Salamat, O Diyos, sa mga biyaya at pagkakataon ng Diyos sa mga tunay sapat sa ating mga pangangailangan. Tunay, O Diyos, na hindi magkakataon ng mga sa kami mga basahan, kami mga makasalanan lang sa iyo. Ngunit ito ang aming Diyos sa iyo basahan. Hindi mo ko lumang mula sa kasalanan kami, hinugasan ng banal na doon ng banal na hinuntod na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Nagkanagin kami sa pagkakas. Tunay na kami ang iyang salamat po Diyos sa mga maral ng mga at nawawa ko Diyos. Patuloy kong ipakilala ang iyong sarili sa amin. Ipakilala ang Panginoon kung papakaan ang iyong bugtong na alakailan upang sa loob ko. Kami mag-ilaw na maliwanag sa sanlibutan. At sa pamamagitan ng buhay na itinagkakaroon sa amin Panginoon, ang sanlibutan ito ay nakilala kanila sa iyong tulong ng kanal. Panginoon, hindi gabayan mo ang mga pangarap sa mga loob ko. Buksan mo ang aming mga puso at isipan. Panginoon, ano mga kasalanan at mga sutuhan? Itatang ko ang nanalangin sa pangalan ng Diyos ko ang aming Panginoon Jesus. Amen. Every pronounce all hail the power of our Jesus.
Amen. Pagkakalo, natin ang mga Biblia, Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8 po. Ulit po natin ang basahin. Maghanap po kayo. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. And every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that he, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Amen. Amen. Ang maraming Diyos sa langit, ang kami nagpupuwi at nagpapasalamat. Ngayon po ay umalang sa inyo. Maging ang Panginoon na yung anak ng Panginoon sa Kristo. Natunay, Panginoon, na itong mga magitan namin sa inyo. Salamat po, Panginoon, din ang biyaya ito. Kung wala po ito, Ama, at nagsalita, wala kami magagawa. Yes. Salamat po muli, Ama, sa biyaya ito, na yung bigay sa amin, ang mga biyaya ng kapitasan. Tunay, wala po kami bahagi. At yun, Panginoon, wala kami hindi po ang karapat dapat. Pero salamat, Ama, pag-ibig sa amin na tunay. Hindi po lang mahalo, Panginoon. Salamat sa iyo, anak ng Panginoon Kristo, na nag-wait ng buhay sa krus upang kami maglamon sa ligtas. At kami po yung ginawa ng salamat sa pagbibiyahe. Bali, Panginoon, sa mabiyaya, binibigay sa amin sa araw-araw, salamat po. Malakasan, trabaho, buhay, Panginoon, hininga, at nagkakalit sa amin. Salamat po sa pagkakalihan. Tuloy ko na lang ang mga muli ay pang-buhay. Paalala na namin namin ang Ebanghelyo. Paalala na sa Panginoon kung ano kami dati. Kami po'y patulong sa pamahan. Pahingi ng po ng biyaya. Kali Panginoon sa inyo pagkakalo, gawa kayo po may taas. Yes. Kalagay niyo po, Ama, kung magitan niyo yung anak. Ay pagkakalo. Hindi po muli, Ama, biyaya niyo po, magbibigay sa amin. Wala rin po sa inyo, Ama. Sigal, ang kailangan namin ay po na pag-provide. Kailangan po na ngayon, bago Panginoon, wala natin ang kabilang pangalan, ang pagkakalaw, wala natin makikinig ng salita, na yung mga awit na roon, kaya po mga itaas. Ama, mag-aaral po kami ng salita, tulungan niyo po Panginoon, ang pastor, brother, yan po siya ng kalakasan, yan po siya ng wisdom, pagpunod ng Panginoon, yan po Panginoon sipa, at nagkalakan sa inyong kawan. Tulungan niyo po siya, Ama, ang ito sa ingatan, yan po sa pambahayan. Salamat po, kailangan po mauwi lahat, kailangan po salamat, sa magdarang sa pangalan po na iwala, aming Panginoon. Amen. He ever
Purihin po ang pangalan ng Panginoon at tayo po'y dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nais kong simulan ang ating pag-aaral ngayong umagang ito sa hindi usual na paraan na madalas ko hong ginagawa. Nais ko kayong anyayahan na buksan ang inyong mga Biblia sa isang awit sa Book of Psalm. At yes, itutuloy natin yung ating naputol na pag-aaral sa James chapter 1 at babalik ko tayo doon. Pero nais ko kong simulan ang ating pag-aaral ngayong umaga sa pamamagitan ng pagbasa ng unang kalahati ng awit na ito. Psalm 88. Psalm 88. At karaniwan ho sa mga English Bibles ay nahandoon ang pinaka-titulo or nagpagbibigay ng background, a song or psalm for the sons of Korah, to the chief musician, upon Mahalath, Leanoth, maskil of Heman or Heman, the Ezrahite o Ezrahite. So this psalm is composed by a man named Heman or Heman. And ito ang sabi niya, O Lord God of my salvation, I have cried day and night before Thee. Let my prayer come before Thee. Incline Thine ear unto my cry. For my soul is full of troubles, and my life draweth nigh unto the grave. I am counted with them that go down into the pit. I am as a man that hath no strength. So for a side comment, narito ang sabi ni Heman, siya nananalangin sa Panginoon, siya lagi, araw-araw, umaga at gabi, tumatawag sa Diyos, sapagkat ang kanyang kaluluwa ay punong-puno ng kabigatan. Punong-puno ng problema. Bigat na bigat ang kanyang puso, bigat na bigat ang kanyang kaluluwa, so much so na ang sabi niya, my life draweth nigh unto the grave. Itong bigat na ito, itong problema na ito, itong patong-patong na suliranin na ito, ay tila baga hinihila na ako sa libingan. Verse 5, free among the dead, like the slain that lieth in the grave, whom thou rememberest no more, and they are cut off from thy hand. Thou hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the depths. Notice verse 6. Thou hast laid me in the lowest pit. Sino nagligay kay Heman sa kanyang kalagayan? Ang Diyos. Verse 7, Thy wrath lieth hard upon me, and Thou hast afflicted me with all Thy waves. Thou hast put away mine acquaintance far from me. Thou hast made me an abomination unto them. I am shut up, I cannot come forth. Lord, hindi lang ako basta puno ng problema, hindi mo lang ako sinilagay sa malalim na kalagayan. Yung mga tao, yung mga kaibigan ko, yung mga kasama ko, lumayo lahat sa akin. Naiwan akong mag-isa. Verse 9, Mine eye mourneth by reason of affliction. Lord, I have called daily upon Thee. I have stretched out my hands unto Thee. Itong awit na ito na ating binasa ang unang bahagi ay may lalagay sa kategorya na lament psalm. Awit ng panaghoy o isang awit ng pagtangis.
Isang awit na kung saan nagpapakita ng malalim, matindi, mabigat na kalagayan at problema ng mga awit at siya ay humihingi ng tulong sa Panginoon. And as I've said earlier, itong awit na ito ay isang awit na inotor ng naglalaking nagngangalang Heman. Well, kung titignan natin ang salita ng Diyos ay simple research, ay makikita natin na siya ay isang lalaki na may katalinuhan. Nung dinidescribe ng salita ng Diyos ang katalinuhan ni Solomon upang maipakita na pinakamatalino si Solomon, isa sa mga pinagkumparahan ay itong si Heman. Siya ay isang mga awit, siya ay isang manunungtog sa templo. At sa 1 Chronicles 25 verse 5, tinagurian siyang the king's seer, ang taga-pananaw ng hari. Ang sabi sa 1 Chronicles 25 verse 5, all this were the sons of Heman, the king's seer in the words of God. And itong seer na ito ay katumbas ng propeta. So si Heman ay isa sa mga not very much known prophets in the Old Testament, and he served King David. So siya ay naglingkod kay Haring David, siya ay propeta ng Panginoon, siya ay mga awit at composer ng awit sa templo, at siya ay isang taong may matinding katalinuhan, pero mas mababa kay Solomon. As far as we can go or glean from biblical information, ang lalaking ito ay mabuti at makadiyos. But as just we have read, siya ay nilagay ng Diyos sa napakatindi, patong-patong na problema at napakahirap na kalagayan. Ang pakiramdam niya, sa tingin niya, wala siyang kasama, nag-iisa siya, napakalungkot niya, umiiyak siya araw-araw, at para siyang mamamatay na. Ang punto kaya ho natin sinimulan ang ating pag-aaral ngayong umagang ito sa awit na ito ni Heman ay para ipakita ang katotohanan muli, idiin ang katotohanan upang wag nating makalimutan na ang mga mananampalataya, maging ang pinaka-makadiyos na mananampalataya ay hindi exempted sa mabigat na problema. Ang kaisipan na pag ikaw ay malapit sa Diyos, ikaw ay malaya sa anumang problema, ikaw ay mawawalan ng anumang kabigatan, ikaw ay magiging napakasaya lagi at mawawala lahat ng iyong karamdaman, ay isang kasinungalingang mula sa impyerno. Narito ang makadiyos na tao. Narito ang isang taong tumatawag sa Diyos araw at gabi, lingkod ng hari, propeta ng hari at lingkod sa templo. At describe niya ang kalagayan niya sa sobrang dami ng problema. My soul is full of troubles and my life draweth nigh unto the grave. It may be na meron ho tayong mga kapatiran na ito ang kalagayan. Or maaaring, oh Brother Paul, hindi naman, ako'y may problema, pero hindi naman ganun kabigat. Or it may be, na maaaring darating ang mabigat na problema. Ang sabi ho ng doktor kay Brother Lester Abella, yun daw bukol na yun ay higit sa malamang may 10 taon na nasa bungo niya. Pero unti-unting lumaki hanggang sa bumangga na sa utak niya at maramdaman niya. May kaibigan ho, yung asawa ko, nagtatrabaho sa ibang bansa. Just late last year, bigla na lang may naramdamang masakit. Ngayon siya nandito sa Pilipinas at nakikipaglaban sa stage 4 cancer na tumalon na sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang katotohanan ho ay ito, ang Diyos sa kanyang probidensya ay maaaring ilagay ang mabuti at makadiyos na mananampalataya sa mahirap, malalim,
mabigat na kalagayan. At kung sakaling tayo ang mangyaring malagay sa ganong kalagayan, paano tayo tutugon? Ano ang gagawin natin? Kapag tayo na yung gabi-gabi, sangayon sa ibang mga talata sa Book of Psalms, tayo na yung gabi-gabing nagsuswimming na sa luha natin. Tayo na yung pakiramdam natin na para na tayong hinahatak sa libingan sa dami ng suliranin na kinakaharap. Kaya ho, napakalaking pakinabang, napakalaking tulong ang katotohanan ng salita ng Panginoon na kung saan pinag-aaralan natin sa James chapter 1. Na sa kabila ng mga kabigatan, sa kabila ng mga problema na kinaharap, ang isang Kristiyano ay maaaring may pagkunan ng isang tunay na kagalakan. So nais ko balikan natin ang talata sa James chapter 1 at basahin natin muli ang verses 1 to verse 4. Magstayo po tayong lahat sa pagbasa ng salita ng Panginoon. James chapter 1 verses 1 to 4. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Palain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. O aming amang Diyos, muli, lumalapit kami sa iyo, nangangailangan ng liwanag. Lalo na sa napakadidilim na panahon ng aming buhay. At alam po namin ngayong sandaling ito ay meron kaming mga kapatiran. Meron kaming mga kilala na dumadaan sa matinding problema, matinding kabigatan. At Panginoon, nalalaman namin na hindi imposible at hindi malayo na kami mismo ay haharap at dadaan sa mga matitinding suliranin. O tulungan mo kaming matuto. Hindi namin kaya sa aming sariling lakas. Hindi namin kaya sa aming mga sariling pamamaraan. O Panginoon, kailangan namin ng matibay na tungtungan. Kailangan namin ng iyong katotohanan na siyang angkla ng aming pananampalataya kapag dumarating ang bagyo. Tulungan mo kami ngayon. Ingatan mo kami. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari na po magsiupo ang lahat. And as we have said last Sunday, ito po ang mensahe. Christians can have godly joy in the midst of many trials because God sovereignly allows and uses them to conform us to Christ. Ang Kristiyano ay maaaring magkaroon ng makadiyos na kagalakan sa gitna ng maraming mga pagsubok sapagkat ang Diyos sa kanyang kasoberanuhan ay pinapahintulutan at ginagamit ang mga ito para tayo hubuging patuloy sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. Dalawang katotohanan ang ating tinignan na last Sunday. Una, we looked at the reality of trials, ang realidad ng mga pagsubok. Nakita ho natin sa verse 2, ang sabi, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations. At yung temptations dito, it must be cleared na hindi ito mga tukso para magkasala, kundi in context, ang tinutukoy nito ay maraming mga pagsubok, maraming problema, maraming kabigatan na dumarating sa buhay ng isang
Kristiyano. Maliwanag ito sa verse number 3. Nang sabi sa verse 3, knowing this, that the trying of your faith. So yung temptations na sinasabi ni James ay mga kalagayan, sitwasyon na sinusubok ang pananampalataya. At narito ang mahalagang katotohanan. Ang mga kabagabagan, kabigatan, problema at mga masasakit sa puso na pangyayari ay maaari at tunay na realidad sa buhay ng isang totoong anak ng Diyos. Ang pagiging Kristiyano ay hindi nag-e-exempt sa atin sa mga problema, sa mga kabigatan ng mundong ito. Nakita natin kung bakit. Number 1, sapagkat ang mundong ito ay apektado ng kasalanan. Just yesterday, isa bahagi ho ng aking paghahanda sa pangangaral ngayong umaga ay nakikinig ako ng ilang mga pangangaral patungkol sa pagdurusa. At merong isang tatay na Kristiyano ang nagtanong dun sa pastor at ang sabi ng tatay, Pastor, nalaman ko na ang aking anak na babae na 15 anyos ay sexually active. Kung kani-kanino nakikipagtalik ang 15 anyos kong anak, anong gagawin ko? At ang sabi ng pastor, isa siguro sa pinakamasakit at mabigat na malalaman ng isang ama ay yung kanyang anak ay engaged sa isang gawain na hindi lamang masama, kundi makakasira at makakawasak sa kanyang buhay at nagkakasala sa Panginoon. Hindi exempted ang Kristiyano. Hindi exempted sa aksidente, hindi exempted sa karamdaman, hindi exempted sa cancer, sa tumor. No. Sapagkat tayo ay namumuhay sa isang mundong apektado ng kasalanan. Sapagkat tayo namumuhay, pangalawa, sa isang mundong ayaw kay Kristo. Ayaw ng mundong ito kay Jesus. At kung tayo ay totoong tagasunod ni Jesus, it follows na kamumuhian tayo ng sanlibutan. And then number 3, as we have pointed sa ating pinakamensahe, ang Diyos sa kanyang katapatan at pagmamahal ay ginagamit ang mga katalagayan na ito para tayo ay patuloy na banalin. So the reality of trials. Ang isang Kristiyano, at kung meron tayong halimbawa na makikita sa Biblia ay walang iba kundi si Job. Si Job na pinagmalaki ng Diyos. Wala kang makikitang katulad niya, wala kang makikitang katulad niya sa katapatan, katulad niya sa pagiging makadiyos. Pero maging sa ganong kalagayan ay pinahintulutan ng Panginoon na dumating sa kanya ang katakot-takot na problema at kabigatan. Naubos ang ari-arian, namatay sabay-sabay ang 10 anak. So the reality of trials, ang mga pagsubok, problema at kabigatan ay isang realidad na nangyayari, oo, pinahihintulutan ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. And let me put another word, binibigay ng Diyos. If we will go back doon sa ating binasa sa Psalm 88, sino ang naglagay kay Heman doon sa ganong kalagayan? Ang Diyos mismo. If we will remember sa 2 Corinthians na kung saan sinabi ni Pablo, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan. Who gave it to Paul? Ang Diyos. And it may be na ang kalagayang mahirap, kalagayang mabigat, at kalagayang masakit ay isang kalagayan na binigay mismo ng Diyos at sinadya ng Diyos na ilagay tayo doon. And as we will see, Lord willing, maya-maya, hindi dahil siya ay sadistang Diyos.
kundi dahil siya ay mabuti at mapagmahal na Diyos. So the reality of trials. Number 2, the command to be joyful in trials. Ang utos na tayo ay magkaroon ng kagalakan sa gitna man, sa presensya man ng mga problema at pagsubok na ito. Anong sabi ni James? My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations. Ituring mong buong kagalakan kapag nahuhulog kayo sa diverse, iba't ibang uri, iba't ibang dami, iba't ibang bigat na uri ng mga pagsubok. Count it all joy. The word count meaning to reckon, to deem, to consider. I-considera natin na kagalakan. All joy, total joy, pure joy. Kailan daw? Kapag dumarating ang mga pagdahuhulog tayo, nalalagay tayo sa mga iba't ibang mga mahirap na sitwasyon. And again, this is very unnatural. Ang natural sa atin ay ma-devastate, ang natural sa atin ay ma-discourage, ang natural sa atin ay even dumarating yung iba sa pagkamuhi sa Diyos kapag pinahihintulutan ng Panginoon ng mga ganitong kalagayan sa ating buhay. At madalas nagtatanong or hindi ba sa nagtatanong, kine-question ng Diyos. And again, hindi masamang magtanong kung hindi natin nauunawaan kung bakit at gusto nating malaman. Pero marami at madalas nahuhulog ang mga tao sa pagkukwestiyon. Hindi dahil hindi niya maunawaan, kundi dahil sa kanyang pananaw, Lord, mali! Mali ka! Bakit mo hinayaang magkasakit yung anak ko? Mali ka! Bakit mo hinayaang maaksidente yung asawa ko? Mali ka! Napanood niyo ho yung balita na kung saan yung may professional driver's license na hindi marunong, na-stuck sa gitna ng crossing, nung naapakan niya yung silenyador, saktong dumaan yung nagmomotor, na bumili lang ng ulam. Patay. Pwede ba yung mangyari sa Kristiyano? Yes. At dumarating at ang madalas reaksyon natin, dumarating sa pagkamuhi, oo, pagkamuhi sa Diyos. I read a book na kung saan mismo ang anak ng pastor ay na-involved, kung hindi man nagkaroon ng karamdaman na aksidente na kailangang i-amputate yung paa. At yung pastor na ito ay nagmensahe sa lahat ng mga kilala niya at libo-libo ang nagpray para sa kanyang anak. At ang sabi ng pastor, Dok, check mo ulit. Naniniwala kami sa kapangyarihan ng Diyos, hindi mapuputulan ng paa ang anak ko. We claim it. Pumasok yung doktor sa operating room. 1 oras, 2 oras, 5 oras, 7 oras, 10 oras. Lumabas ang doktor. Daddy, successful po ang operasyon. Successful pong na-amputate ang anak niyo. At wala po sa alanganin yung buhay niya. Ang pakiramdam at sangayon doon sa personal na tala ng pastor na yun, pakiramdam niya, tiraydor siya ng Diyos. Lord, ba't mo hinayaan? Well, ito ho ay madalas nangyayari kapag nandun tayo sa mindset. Una, pag tayo ay nabigyan ng maling katuruan na pag ikaw ay malapit sa Diyos o anumang hingin mo sa Diyos, ibibigay niya. If you have enough faith, walang mangyayaring masama sa iyo. O mga kapatid, kung merong sakdal ang pananampalataya, perpekto, oo, tunay, perpektong Diyos ang ating Panginoong Jesus at siya ang nakaranas ng pinakamasakit. So yung katuruan na pag malapit ka sa Diyos, walang masamang mangyayari. Pero pa bang lalapit sa Ama kung hindi ang anak, pero ang anak mismo ang napako sa krus? Sisipin natin.
na hindi ito pwedeng mangyari sa atin. Pero ang utos ng Panginoon, kung dumarating tayo sa ganitong kalagayan, to count it all joy. And verse number 3, itinungtong ni James ang hamon na ito. Oo, ang utos na ito ay nakatungtong dito. Ang sabi niya, knowing this. Paano maituturing, saan kukunin ng Kristiyano ang kagalakan sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan na manggagaling ito sa katotohanan na alam natin. Maaaring ang damdamin mo ay hirap na hirap, maaaring ang puso mo ay biyak na biyak, maaaring kagaya kanihiman na araw at gabi umiiyak, na pakiramdam mo patungo ka na sa libingan, pero pwede pa rin mangyari na ikaw ay may kagalakan. Nakatungtong hindi sa damdamin kung hindi sa katotohanan. Ang damdamin ay pwedeng magbago kahit anong oras, pero ang katotohanan, anuman ang nangyayari sa ating paligid o sa ating buhay, ito'y totoo pa rin. Knowing this, at ano itong katotohanan na ito, that the trying of your faith worketh patience. So narito ho ang katotohanan mahalaga. Pag dumarating ang maraming kabigatan at problema, sinusubok nito ang ating pananampalataya. Hindi lang ito basta isang pangyayari, hindi lang ito basta isang problema. Pakinggan niyo ho, ang bawat problema, kabigatan ay pagsubok sa ating pananampalataya. Hindi lamang ito isang sakit na nangangailangan ng operasyon. Hindi lamang ito isang problema na kailangan lang tapalan ng pera. Kundi ito ay pagsubok sa pananampalataya. At di ho ba madalas tayo ay nagkukulang sa bagay na ito? Na madalas pag dumarating ang problema, ang hanap natin lagi, solusyon, solusyon. Anong solusyon? Pera ang solusyon. Ito ang solusyon. Ito ang solusyon. Gusto ko mawala agad ang problema. No, I'm not saying na huwag solusyonan ang problema. Pero madalas, hindi natin nabibigyang pansin ang pagsubok sa ating pananampalataya. Itignan lang natin ang sakit bilang sakit. Ang kakulangan sa pera bilang kakulangan sa pera. Ang problema sa asawa, problema sa anak bilang problema sa asawa at problema sa pamilya. Pero hindi natin ito tinitignan bilang pagsubok sa pananampalataya. Kapag dumarating ang problema, narito ang mga pagsubok. Ang sabi ng salita ng Diyos, we must know this. We must remind ourselves of this truth, na ang ating pananampalataya ay sinusubok. At kung ito ay sinusubok, it will produce patience. Ang patience dito, meaning endurance, steadfastness. Nagdudulot ito ng katatagan, nagpo-produce ito ng pagtsatsaga at pag-endure sa gitna ng problema na kinalalagyan. So that is our joy. Na ang problema ay gumagawa sa ikabubuti ng ating pananampalataya. Ang problema ay gumagawa sa ikabubuti ng ating pananampalataya. And number 3, so the duty, our duty, or the command to be joyful in trials. Number 3, the duty we have in trials. Meron tayong obligasyon. Meron tayong dapat kailangan gawin. Hindi ito kaya sira-sira. Whatever will be, okay. O sige, no problema, bahala na. We have a duty, ang sabi ng verse 4, but let patience have her perfect work. Siguro lahat tayo ay naka-experience na makahawak na isang mainit na bagay. Hindi naranasan mapasok. Di ba? Wala pa?
Lahat na tayo nakaranas ng mapasok. Maaaring maging sa ating personal, maaaring sa paglalakad. Naglalakad ka, nasa lilim ka, biglang nawala yung lilim, na sinagang ka ng mainit. Lalo na yung init ng araw na parang nangangagat. Anong gagawin mo? Lililim ka kaagad. Ayaw natin ng mainit, masakit sa balat, masakit sa katawan. At kung tayo man ay maaaring nakahawak sa isang mainit na bagay, hindi mo alam. Minsan hindi mo alam, na bigla mo lang nahawakan, ano gagawin mo? Bitawan mo agad. Ay, inabot sa'yo, hindi mo alam na mainit. Minsan may inabot akong baso sa aking asawa. Akala ko, inaasahan niyang mainit. Kasi yun ay, kung hindi ka kamalit siya, inabot ko sa kanya, kinuha niya, diretso sa bibig. Mainit pala. Oo! Pero ang punto ito, kapag mainit, kapag masakit, ang instinct natin ay ano? Ilayo agad. Alisin agad. Ang instinct natin ay laging alisin ang mahirap, alisin ang mabigat, alisin ang masakit. Now, again, I'm not saying kalokohan na, napapasok ako. Hindi, itigil mo, napapasok eh. Pero pagdating sa buhay pananampalataya, ang basic instinct natin na comfort, trouble, free, and no pressure, or walang mabigat na sitwasyon, ay hindi nakakatulong sa pananampalataya. Pag tayo'y dumadaan sa pagsubok, pag tayo'y dumadaan sa mga mahihirap na kalagayan, ang gusto natin ay alisin agad ito at mawala agad ito at doon nakatuon yung ating pansin. As I've said earlier, hindi natin nabibigyan pansin ang kalagayan ng pananampalataya natin. Paano kung sa iyo dumating ang tawag ng doktor? Hello? Hello, Mr. Jose. Ito po si Doc. Doc, lumabas na yung resulta. Okay po, Doc. Anong resulta? Cancer, stage 4. Anong instinct ng tao? Itong mabigat, mahirap, masakit, gagawin ng lahat para alisin. Again, I'm not saying na huwag kang gumawa ng paraan. Pero ang nais ko makita natin, maging ang Kristiyano ay pwedeng mahulog sa kalagayan na ang binibigyan lang ng pansin ay ang pag-alis sa problema. Nawaan niyo yung ibig ko sabihin? At hindi binibigyan ng pansin ang kalagayan ng pananampalataya. Gigising ka, okay, ano naman ang gagawin ko para alisin ang problema? At madalas hindi tayo nagpo-pause at titingnan ano ba ang naging epekto nitong problemang ito sa relasyon ko sa Diyos, sa pananampalataya ko sa Panginoon. Ano ang ating duty? Ang sabi ho ni James sa ito, but let patience have her perfect work. Saan nanggagaling itong patience na ito? When the trying of our faith occurs, and this patience or steadfastness, the bunga ng pagtsatsaga sa gitna ng mga problema, ang sabi ng salita ng Diyos, let it have its perfect work. In other translation, let steadfastness or let patience have its result or perfect result or complete result or perfect or complete working. Hayaan mo na ito ay gumawa ng lubos sa buhay mo. Hayaan mo na ang pagsubok sa pananampalatayang ito ay magkaroon ng maayos at malakas na epekto sa iyo. Anong sinasabi ho ni James dito? In another way of saying it,
na mas maunawaan siguro natin, huwag mong sayangin ang problema. May problema? Okay? Natural, nagawa ng solusyon. Pero ang problema ang iyong pinagdadaanan, huwag mong sayangin. Hayaan mo na ito ay mag-produce sa iyo ng katatagan at hayaan mo na ito ay mag-produce sa iyo ng paglago sa pananampalataya. Huwag mong sayangin ang problema. At mga kapatid, maraming problema ang dumadaan sa ating buhay na sinasayang natin. Na hindi natin ito hinahayaan na gumawa sa atin upang lalo tayong ilapit sa Diyos, upang lalo tayong hubugin sa wangis ni Kristo. Narito ang importanteng katotohanan. Ang Diyos ay ginagamit ang ating mga pagdurusa upang ilabas at upang iproduce sa atin ang isang bagay na hindi natin kayang gawin sa ating sarili. Yun ay para hubugin tayo sa wangis ni Kristo. Kahit masakit. Alam niyo ho, bukas, Lord willing, dadalhin namin ang aming anak sa isang lugar na kung saan siya'y masasaktan. Brother Paul, dadalhin niyo si Timmy, yung cute na baby na yun. Sabi nga ng misis ko, hindi siya baby, siya toddler na toddler. Dadalhin niyo si Timmy sa isang lugar na kung saan siya'y masasaktan? Opo! At magbabayad pa kami. Saan yun? Babakunahan siya bukas. At mga kapatid, bakit? Kasi mahal namin siya. It may be na ang katotohanan na pinapayagan at pinahihintulutan ng Diyos, ang problema sa iyong buhay, ang kabigatan, ang pasan-pasan mo ngayong problema ay hindi dahil iniwan ka ng Diyos, hindi dahil walang pakialam sa iyo ng Diyos, kundi dahil mahal na mahal ka niya. At ikakabuti mo ito, anak. Lalo mo itong ikakabanal. At again, nandoon ang maling kaisipan na ang kaisipan natin ay ang Diyos ay nandiyan para pasayahin tayo at alisin lahat ng problema natin. We are wrong. Ang number one goal ng Diyos ay hindi pasayahin tayo kundi hubugin tayo sa wangis ni Kristo. Dahil yun ang pinakamainam para sa atin. At actually, yun ang pinakamasaya para sa atin. Romans chapter 8 verse 28, alam na alam natin ang talata. And we know that all things work together for good. Ay, isang problema ho doon is how do we define good? Kung di tayo mag-iingat, we define good according to our good. Not to God's good. Sabi niya sa verse 29, Romans 8, for whom He did foreknew, He did also predestinate to be conformed to the image of His Son. Ang Diyos na nagmahal sa atin at nagligtas sa atin ay Diyos na patuloy na nagmamahal at patuloy na nagtatapat at patuloy niyang gagawin ang sangayon sa kanyang layunin na hubugin tayo sa wangis si Kristo at gagamitin niya maging ang pinakamasasakit na bagay. Alala ko ho, nung ako ay nag-training para maging security guard sa Amerika, isa ho sa mga pinagdaanan namin ay ang basic life-saving technique, CPR. Meron kaming training dummy. Hindi yung ganun lang. Iba yun, step sa sayo yun. Ang sabi sa amin ng instructor namin, pag nalagay mo doon sa may dibdib, ibabaon mo mga 2 inches. At nakakapagod yun. Ayun, nakikita niyo sa pinikula, nakakapagod yun. At may nagtanong, hindi ho ba, baka magkaroon ng fracture o mabali yung rib cage? Sabi ng instructor, ano mas pipiliin mo? Tumitibok na puso
o fractured rib cage? Mas prioridad ang tumitibok na puso. Ako niyo ibig sabihin? Tanong, ano ang prioridad ng Diyos sa kanyang anak? Ano ang prioridad ng Diyos sa isang Kristiyano? Ang maging masaya ka? O maging banal ka? And sometimes it will take fractures. Fractures. Parang apoy para sa ginto, mas mainit ang apoy at mas matagal sa apoy, mas nagiging puro ang ginto. As we have looked at last time sa ating pag-aaral, anong ginagawa ng pagdurusa? Hinirap ko ito kay Paul Tripp. Ang sabi niya, ang pagdurusa ay may kapangyarihan na wasakin ng pagtitiwala natin sa ating sarili. Ang pagdurusa ay may kapangyarihan na expose ang self-righteousness natin. Ang pagdurusa ay may kapangyarihan na wasakin ang mga Diyos-Diyosan na nasa ating mga buhay. Ang sabi ni James, count it all joy when you fall to diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work. Ang pasensya, ang steadfastness na ito sa gitna ng problema, hayaan nating gumawa sa ating mga buhay para lalo tayong awatin sa kasalanan, awatin sa kamunduhan, at lalo tayong ikonforme sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. Count it all joy. Paano ito magiging kagalakan sa atin bilang mga Kristiyano? Let me just give 8. Susubukan natin maging mabilis. Una, ang mga pagsubok na ito o pagdaan sa pagsubok ay nagtutulak sa ating tumingin sa walang hanggan at hindi lamang sa ngayon. Ang Kristiyano ay may pag-asa sa walang hanggan. Ang Kristiyano ay may muling pagkabuhay na pinangako ng Panginoon. Ang Kristiyano ay may pinaghandang lugar, may manang naghihintay sa atin sa kalangitan na hindi nasisira, hindi nawawasak, hindi napaparam. May hinanda at ibibigay sa atin ng Diyos na katawan na walang kasiraan at walang kamatayan. Tinutulak tayo nitong tumingin sa eternal at hindi sa ngayon lang. Ang mga pagsubok na ito ay ginagamit ng Diyos. Makikita natin ang kamay ng Diyos sa mga pagsubok na ito at hindi lang ito mga mahihirap na pangyayari. Sabi ni Paul Tripp, while we tend to be intolerant of hardship and difficulty, God is intolerant of our sin, so He uses hard things to deliver us from it. And the only name for this is grace. Ayaw natin ng mainit. Kapag mainit, aalis natin agad yung ating kamay. Pero merong mas ayaw ang Diyos. Ayaw niya ng kasalanan. At kung yung init na yon ang mag-aalis ng kasalanan, gagamitin niya yun. At ang tawag dito ay biyaya. Biyaya ng Diyos. Maaaring mamiss mo ang dakilang kagalakan sa gitna ng mga pagdurusa kung ang hahanapin mo lamang ay ang kawalan ng problema dito. If your only aim is relief from pain and troubles here and now, mamimiss mo ang dakilang kagalakan. Sabi ng 2 Corinthians 1 verse 8, for we would not, brethren, have you ignorant of our trouble which came to us in Asia, that we were pressed out of measure, above strength, so much that we despaired even of life, but we had the sentence of death in ourselves. Remember this? Si Apostol Pablo nagsasabi ng 2 Corinthians chapter 1,
na siya mismo, ang sabi niya, nalagay kami sa sitwasyon na napaka-desperado, mamamatay na kami. That we should not trust in ourselves, but in God which raiseth the dead. Inilagay ng Diyos ang Apostol Pablo at ang kanyang mga kasama sa sitwasyon na napakahirap at ang sabi niya, above measure, hindi namin kaya. And there are situations na kailangan natin gawin, hindi ko kaya. Para matuto kami magtiwala sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Paano magiging kagalakan ang mga pagdurusa na ito? Let suffering focus your eye to eternal hope. As we have said, may naghihintay sa atin sa kalangitan at ang sanlibutan ito na apektado sa kasalanan ay hindi ang ating final na tahanan. Number 5, sasayangin mo ang iyong pagdurusa kung mas bibigyan mo ng halaga ang pagtakas dito kaysa kay Kristo. Itong puntong ito ay medyo hiniram ko kay John Piper sa kanyang booklet na Don't Waste Your Cancer. Cancer man yan o anumang kabigatan yan, sasayangin mo ito kung ang iniisip mo lang lagi, paano ako makakaalis? At ang mas mahalaga sa iyo ay ang solusyon sa problema kaysa kay Kristo. Meron akong kilala, nagpapakilalang Kristiyano, para masolusyonan lang ang problema, gagawa ng taliwas sa kalooban ni Kristo. Anong Kristo? Basta gagaling ako, lalapit ako sa albularyo. Kahit alam kong ayaw ng Diyos, kahit alam kong ayaw ng Panginoon, gagawin ko dahil mas mahalaga sa akin ang gumaling kaysa kay Kristo. Sasayangin natin ang problema. Number 6, mamimiss natin ang kagalakan kung mas bibigyan natin ng pag-aaral ang pagdurusa kaysa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano man yung pagdurusa yan? Halimbawa, cancer. Natanggap mo nga yung tawag. May cancer ka. Stage 2. At inubos mo ang panahon mo para basahin ng lahat patungkol sa cancer. Lahat ng maaaring gamot sa cancer. Lahat ng maaaring kainin, inumin, gawin para masolusyonan ang cancer. And again, I'm not saying na wag mong gawin yon. Pero hindi ito naglapit sa iyo sa salita ng Diyos. Sasayangin mo. Sasayangin. Buksan na natin sandali sa Psalm 119. Psalm 119. And verse 71. Nakita niyo na ho? Psalm 119 verse 71. It is good for me that I have been afflicted. Mabuti para sa akin na ako ay napighati. Mabuti para sa akin na ako ay nakaranas, nalagay sa sitwasyon na mabigat, mahirap, masakit. Mabuti para sa akin. Bakit? It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. O mga kapatid, may mga katotohanan ng salita ng Diyos na hindi lubos at matindi ang ating magiging pangunawa sa pamamagitan lamang ng pag-aaral sa Sunday School, kundi may mga karanasan. Yung katotohanan na ang Diyos ay ating pastol ay maaaring mas maunawaan, mas maging totoo pag dumadaan ka sa lilim ng libis ng kamatayan.
Number 7, masasayang ang iyong pagdurusa kung hindi ito magdudulot ng mas malalim na pagkamuhi sa kasalanan. Again, hindi ibig sabihin basta may karamdaman o may problema, may kasalanan. Naalala niyo ho, yung mga apostol nagtanong kay Jesus, Panginoon, bakit pinanganak yan ng bulag? Sino may kasalanan? Siya o ang kanyang magulang? Anong sagot ni Jesus? Wala. Siya pinanganak ng bulag para maluwalhati ang Diyos. So, hindi laging tamang i-assume pag may problema o may kapansanan, may kasalanan. Maaari. Pero ultimately, kung babasahin natin ang salita ng Diyos, ang lahat ng problemang ito ay nanggaling sa iisa at kauna-unahang kasalanan. Ano man ang problema natin ngayon, dapat magdulot sa atin ng mas magpagkamuhi sa kasalanan. And lastly, matinding kagalakan ang hindi nakukuha kapag ang mga pagdurusa natin ay hindi nasasalamin ang ebanghelyo o sa gitna ng pagdurusa natin ay hindi nasasalamin ang ebanghelyo sa ating buhay. Anong sabi ni James? That ye may be perfect, entire, wanting nothing. And all of this, ang implikasyon, we may be mature. Perfect, hindi sinlessly perfect, kundi complete. It brings us to completeness. It brings us to maturity. Lalong titibay, lalong tatatag. At lalong makikita ang ebanghelyo sa ating buhay. Naalala ko ho, again, in preparation for this message, may isang article akong nabasa at ang sabi ng article sa titulo pa lang ay sabi, others needs to see you suffer well. May mga tao nangangailangang makita ka na magdusa sa mabuting paraan. Let me rephrase, dumaan sa pagdurusa sa mabuting paraan. Nakatingin ang mga bata. Kapag dumaraan sa pagdurusa ang pamilya, nakatingin ang mga bata kay nanay at kay tatay. Nakatingin ang kapitbahay sa nagpapakilalang Kristiyano. Kapag dumadaan sa pagdurusa, nakatingin sila. Ano ang epekto ng ebanghelyo? Ano ang epekto ni Kristo sa buhay ng Kristiyano ito pag dumadaan sa pagsubok? O pareho lang namin. Wala kang makitang pag-asa. Wala kang makita na kagalakan. O mga kapatid, ang pagdurusa ay darating. Huwag natin sayangin. At sa biyaya ng Panginoon, I'm not saying na madali. Hindi tayo tinuturuan ni James na ngumiti lang. Just like He-Man, maaaring araw at gabi, nalulunod ka na sa luha mo. Pero kung sabihin, may pwedeng paghugutan ng kagalakan ng Kristiyano sa gitna ng ganong kalagayan. Sapagkat ang mga pagsubok na ito ay ginagamit ng Diyos para dalhin tayo lalo palapit sa Kanya. Nawa, huwag nating sayangin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, Ikaw, Panginoon, ang perpektong nakakaalam ng bawat sitwasyon, bawat bigat na daladala, bawat sakit ng katawan, bawat luha na pumapatak, bawat problema sa pamilya, bawat pangangailangan. Panginoon, hindi natatago sa iyo ang kalagayan namin.
At Panginoon, salamat po sapagkat nalalaman namin na sa gitna ng mga problemang ito, hindi kami nag-iisa. Salamat po sapagkat nalalaman namin na ang mga problemang ito ay hindi pagpapakita na pinabayaan mo kami at wala kang pakialam sa amin. Kundi Panginoon, nalalaman namin na sa gitna ng mga problemang ito, sa tunay na mananampalataya, Ikaw ay patuloy na gumagawa, patuloy na nagtatapat, at patuloy na nagmamahal. O Panginoon, turuan at tulungan mo kami. Nawa ang mga problemang ito, pagsubok na ito ay magpatatag sa aming pagtitiwala sa iyo. Na ang mga salita mo na maaaring alam namin ay lalong maging totoo sa mga buhay namin. Nawa ang mga bagay na ito ay lalong umawat sa amin sa mga makamundo na bagay at kasalanan. O nawa ang bawat kirot, ang bawat bigat, ang bawat hapdi ay magbigay sa amin ng lalong pagkamuhi sa kasalanan. Lalong magtulak sa amin sa iyong salita, lalong bumali sa tuhod namin sa mas madalas na pananalangin, lalong maglapit sa amin sa iyo. Salamat po, O Diyos, na nalalaman namin ang lahat ay nangyayari sa ikabubuti ng iyong mga anak. Alalahanin mo po na kami gawa sa ilikabok, mahina at marupok. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya. At Panginoon, sa gitna ng mga pagdurusa, buksan mo ang aming mga mata upang tumingin sa iyo, tumingin sa aming Panginoong Kristo, tumingin sa walang hanggang pag-asa na meron kami. Nawa makita ng mga tao sa paligid ang epekto ng Ebanghelyo sa aming mga buhay. Salamat po. Ingatan mo kami. Tulungan mo kami. Sa pangalan ni Jesus to po ang aming dalangin. Amen. Stay po tayong lahat. Tayo po umawit sa Panginoon. Living for Jesus. Living for Jesus, what I am is true. Striving to please Him in all that I do. Yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway
Muli mga kapatid, purihin ng Panginoon. Nawa ang mga salita ng Diyos na ating napag-aralan, na hindi lang maging impormasyon, kundi ating ikisabuhay. Tulungan natin at ipag-pray natin ang ating mga kapatiran na dumadaan sa mga pagsubok. Nawa ang biyaya at kahabagan ng Diyos ay laging sumabawat isa. Ano man ang ating gagawin natin sa kapurihan ng Panginoon. At patuloy tayong maging mabuting halimbawa at bihikulo ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo saan man tayo naroroon. God bless po. Gandang tanghali. We are dismissed. Oh, by the way po mga kapatid, kung meron hong nais makipagtulungan kay Brother Lester Abella, pwede ho kayong makipag-usap sa akin at para ho mas matulungan ho natin sila. God bless po.